So hi guys! Welcome back to our channel. Kote here, and today's video, i-share ko sa inyo yung mga step-by-step process kung paano ako nag-apply. Okay, so guys, ito ay guide lamang ninyo. So, kung isa ka sa mga gusto mag-apply sa Taiwan at wala ka pag-aanong idea, itong video ay para sa'yo. So, sana makatulong to. And magbibigay ako ng mga tips and frequently asked questions. So, make sure na tapusin mo itong video na to. And sa mga bago lang po sa ating channel, meron po akong free editable resume template. So, check nyo guys yung description. Sa descriptions, meron po tayo nyan. Downloadable po yan and pwede nyo po siyang gamitin. Okay, sa pag-apply nyo abroad or sa pag-apply nyo po locally. So, yun lang, sana po makatulong. So guys, dako naman tayo sa first step na ginawa ko sa pag-apply abroad. So una, inasikaso ko muna yung mga main requirement. Siyempre, mag-a-apply ka sa abroad, kailangan mo ng passport. Okay? Yun yung pinaka-kailangan mo. Kung wala ka pang passport, gusto mo mag-apply abroad, kumuha ka na ngayon na. And then, UMID, way back before kasi guys, UMID yung kailangan ng mga mag-apply abroad. Pero ngayon, okay nang walang UMID, basta meron kang national ID or yung Philippine ID. Okay, so yun guys. Kung wala ka pa nun, asikasuhin mo na. And then, voter's ID or voter certificate. So, kung wala ka pang voter's ID or hindi ka pa nakakaboto, hindi ka pa registered, magpa-registered ka na. And then, PSA. Kailangan mo ng updated PSA. And then, yung NBI. Okay, so yun guys, yun yung 5 na inasikaso ko na make sure ko muna na meron ako. So, dako tayo sa tips dito sa step 1. Okay, so make sure nyo guys na malinis ang inyong mga documents. Walang errors. Okay, bago kayo mag-apply. And then, isa pang tips guys, kung kaya nyo na kayo mismo yung kumuha, kayo na lang mag-asikaso. Guys, yung step 2, tsaka step 3 pinagsama ko na, which is yung paghahanap ng legit agency, at the same time yung pag-apply. Paano ba makakahanap ng legit na agency? So, ang recommended ko guys, mag-search kayo through POEA website. So, search nyo lang po sa Google yung POEA job site. So, yun, nandun na po yung mga legit agency and yung email address nila, contact number at yung address. And meron din naman guys na mga legit agency sa Facebook page, which is pagka nandun ka na sa Facebook page ng isang agency, meron dong i-biodata na magsa-sign up ka. Okay, tips sa paghahanap at pag-apply. So unang-una, wag na wag kayong magbibigay ng pera. Wag na wag kayong maglalabas ng pera hanggat wala kayong kontrata. At lalo na, pakinggan nyo yung mga kutob nyo. Okay, yung kutob na parang hindi okay to ah. So yun guys, X na yun agad. So okay guys, and isa pang tips, meron akong link sa description ng mga agency and nandun na rin yung address nila. So make sure na panoorin nyo rin yun. So okay, number 4, which is yung exam and interview. So guys, disclaimer lang ulit. Itong exam at interview na sasabihin ko sa inyo is based on my experience. Okay? Maaaring iba-iba po yung exam and interview ng mga agencies. So, okay guys, ang in-applyan ko po is factory worker. And ang exam ko po doon is math. PEMDAS po yon guys. Tapos, abstract. And then, hearing exam. English. So guys, huwag kayong mag-alala kasi yung lahat ng exam na yon na 3 is multiple choice. So, yung interview dun sa agency ko guys, bago ka ma-interview, kailangan ipasa mo muna yung exam. So, yung sa interview ko naman guys, meron akong short video dun ng mga sample na tinanong sa akin. So, yun, check nyo yung description guys. So, guys, yung tips dito, huwag kang kakabahan. Okay lang guys, kahit hindi ka straight mag-English, kahit barok-barok pa yan, okay lang. Basta, paintindi mo dun sa interviewer mo kung ano yung gusto mong sabihin. Mas simple, mas okay. So, step 5, list of requirements and then medical. Nung sinabi na nakapasa kami interview and exam, pinabalik kami, medical na. At the same time, binigay na rin yung list of requirements namin. And yung list of requirements, that time nung nag-apply ako, is eto. So, yun guys, i-post nyo na lang po para makita nyo ng malinaw. So, disclaimer lang guys ha, baka kasi iba-iba na yung mga requirements ngayon. So, basta, yan yung list of requirements na binigay sa amin. Punta naman tayo sa medical. Yung sa medical naman, ang medical namin is physical, blood test, kukunin yung dugo mo, tapos urine, and then stool, and then x-ray. Ang nagastos ko po sa medical is siguro
range siya ng 4,500 to 5,000. So, disclaimer ulit, iba-iba yan guys. Depende sa agency or doon sa pagme-medicalan nyo. Okay guys, tips ko, kung for medical na po kayo, syempre una pa lang kung desidido ka na mag-abroad, hanggat maaari, umiwas ka muna sa mga unhealthy lifestyle, unhealthy foods, matulog na maaga, iwasan din yung mga maling tao. Hindi kasama yun. Joke lang. Tayo masyado magpaka-stress, okay? As much as possible, enjoyin lang natin yung process. So okay, step 6. Ito na yung visa processing and then contract signing. Pag naging okay ka na sa medical at okay na rin yung mga requirements mo, subject ka na for TECO. Tapos, bago pumunta ng TECO, syempre, magpipirmahan muna ng kontrata. Yun na yung isa sa mga sign na makakapag-Taiwan ka na. So guys, sa contract signing, medyo mapupudpud nga ang inyong mga hinlalaki. Kasi marami kayong na fingerprint doon. And marami rin kayong pipirmahan doon. And then, after maasikaso ng agency guys, yung mga papeles nyo, bibigyan na rin kayo ng date or kung kailan kayo papapuntahin sa TECO. So guys, sa agency ko po, kami na lang po yung pupunta ng TECO. Wala po kami kahit anong dinala. Sarili lang po namin. And nung nandun na po kami sa TECO, yung agency po, binigay yung mga papers namin na nasa kanila. Nakaayos na po yun lahat. Sobrang bilis lang guys nung naging process. So okay, and then after nun, syempre, going to Taiwan na. And guys, bago kayo pumunta ng Taiwan, merong PIDOS. So, ang meaning ng PIDOS guys is Pre-Departure Orientation Seminar. So, isi-seminar muna kayo kung ano ba yung pinasok nyo. So, yun, isi-seminar kayo doon. And, bibigyan kayo doon ng certificate. So, yung seminar na yon is ipapaintindi sa inyo kung ano yung mga kultura na pupuntahan yung bansa. Tapos, para makaiwas din sa human trafficking. So, okay, bago kayo umalis, guys, meron kayong sapat na pera para sa isang buwan na pagstay nyo doon sa Taiwan. Kasi wala pa yung sahod, guys. Okay, so yun. Congratulations na agad sa mga hindi nawawala ng pag-asa, sa mga may tiwala sa sarili, at sa may mahabang pasensya na nag-a-apply pa Taiwan or sa kahit anumang bansa abroad. Okay, dako naman tayo guys sa frequently asked questions. So, unang tanong, may placement fee po ba sa Taiwan? Okay guys, sa experience ko po, may placement fee po kami. So, meron namang iba guys na walang hinihinging placement fee. Okay, depende po yan sa company or sa agency. Number 2, kailangan po ba may experience pag nag-apply pa Taiwan? Hindi po. Meron po dito na fresh graduate lang. So guys, yan ay depende sa trabaho. Kung factory worker guys, pwede po. Pwede po ang fresh graduate. Gaano katagal ang process? Ayun lang. De, joke lang. So guys, sa akin, nung naselect ako and natapos ko lahat-lahat, within 2 to 3 months, nakapag-Taiwan na po kami. So yun, hindi yun pare-pareho. Okay, based lang yun sa experience ko. May age limit ba sa pag-apply? So usually guys, ang tinatanggap dito is 20 to 35 years old. Siguro guys, case to case basis to, no? And depende rin sa agency. So yun guys, kung seryoso ka nga sa pag-apply dito sa Taiwan, pwede mong gawing guide itong video na to. And kung may tanong ka pa at gusto pang malaman, comment ka lang guys. And huwag nyo pong kalimutan mag-like. And pwede nyo din pong i-share itong video na to para dun sa mga kaibigan or kamag-anak nyo, kakilala nyo na gustong mag-apply dito sa Taiwan. So yun guys, sana po nakatulong itong video na to. And guys, check nyo lang sa description yung video ng sample interview questions ko. And meron din dyang link guys para sa mga legit agency na nagpapalipad Taiwan. And of course, yung editable resume template. So yun guys. At sa mga gustong mag-apply, huwag lang kayo mawalan ng pag-asa guys. Tiyaga lang, trust the process. And see you here in Taiwan. So yun guys, see you on the next one. Stay positive. Bye-bye.